Isang nakakabahalang isyu mga kababayan, mga Afghanistan sumulat daw ulit na papasok dito sa bansa. Ayon kay Senadora Amy Marcos. And panoorin natin. The other problem is, etong sinasabi kong strike 1, yung tungkol sa Afghanistan. Alam mo, may sulat na naman. Nabuhay na naman si strike 1, nagiging strike 4 and 1. Dahil yung Afghan, meron na naman sulat kung maari daw i-reconsider na yung mga Afghan dito daw sa Pilipinas ulit ipapadala. At kung ano na naman to, kalayo-layo naman sa atin sa Afghanistan. May mga malalaking base militar sa Omar, sa Qatar, kung saan-saan. Abay, bakit naman dadalhin na naman dito sa Pilipinas na hindi tayo magkaintindihan? Ang labo naman. Pinasalamatan po ng sambayan ng Pilipino when you bravely exposed the 39 million gallons of fuel sa Pearl Harbor and then mukhang ilulusot as a forward deployment supply ng Amerika dito sa ating bansa sa Subic at mabuti nagsalita kayo at ito po ay mukhang napatigil at hindi natuloy. What's your take on this very important national security interest and national sovereignty interest ng ating bansa na inyong ibinunyag noong nakaraang 2 linggo? Ay ako ka, Eric, nalito nga ako doon, sa totoo lang. Kasi, ang pagkaalam ko at yung balik nila, talagang okay na okay daw. It's a regular commercial transaction, kompletos recados ang papeles, walang katanungan. Sabi ko, ano ba yun? Talaga bang binili ng Pilipinas yun sa Amerika? Napakarami naman ng 39 million gallons. Ang sabi sa akin, it's all on the up and up. Tapos sinabi rin ng Amerika, hindi, parating lang. Nabalitaan ko sa mga marites na Ilocano sa Hawaii yan. Sa totoo lang, dahil kasi sabi na, ma'am, bakit pupunta sa Pilipinas yun? Nagtaka rin ako. Nung nagtanong ako, deny to death. Sabi, naku, commercial yan. Walang ganyan-ganyan. AFP, American Embassy, lahat. Tapos, ang pinagtatakahan ko, bakit sakto naman sa timing sa Taiwan election? Correct. Talaga bang bobombahin ba yung Taiwan galing sa Ilocos? Ano pa talaga ang pakay? Nakaka-tense. Tapos, eto na, yung sumunod na araw, nag-U-turn daw. Umalis ng Subic. Sabi ko, saan pumunta? Napakarami nun. Inaasahan ko pa naman, baka ipamigay na lang sa mga PUB. Rider operator, type na rin, di ba? Ay, naku, biglang nag-U-turn. Tapos, ang nakakatawa, yung statement ng AFP, matapos na sabihin na regular at maayos ang transaksyon, biglang sinabing, teka, iimbestigahan pala namin. Abay, ano ba yun? Claro. Kababalaghan. Yes. Anong tingin mo? Ano yun? Kadami-dami nun. Ay, no, nagkakakulo na sa Hawaii nun dahil sabi sa Pearl Harbor, very polluting daw dahil napakarami. So marami ng protesta doon sa Hawaii. Ba't ipapadala sa atin kung pollutant at higit sa lahat, anhin yung ganong karami? Binili ba ng Pinas? Dadalhin ba sa Taiwan? Ano ba talaga? Correct. And Senator Amy, even ang Okinawa, nababahala sa Japan, kasi dating military base area ito nila, nagpoprotesta ang mamamayan sa Japan na hindi na sila muling buksan as a military base. At napakaganda ng inyong naging pahayag sapagkat biglang nagkaroon ng national interest ang mamamayang Pilipino sa usaping ito. And to think na mahilig talaga ang Amerika magpalusot ng mga ganitong bagay. Sabi mo nga, strike 3. Yung strike 1, yung Afghanistan issue na ang kanilang mga iniwang ginamit na mga Afghan professionals and mamamayan, ilulusot nila at itatago sa Pilipinas dahil hinahabol na mga Taliban. Ngayon, strike 2, yung mga aircraft, military aircraft nila nakakalusot at walang mga nakikitang coordination na maayos, and then strike 3. How do you look at these things, Senator Amy? At bakit po ninyo ito pinapayag? Na talaga ako. By the way, Eric, hanggang ngayon, wala pang sagot. Tinatanong ko, asa na yung 39 million gallons of oil? Mahirap-hirap taguin yun, kadami-dami. Baka naman it's busy polluting the Pacific and the West Philippine Sea or the Taiwan Strait. Ano bang nangyari doon? Parang bula, kadami-dami nun. The other problem is, etong sinasabi kong strike 1, yung tungkol sa Afghanistan, alam mo, may sulat na naman.
nabuhay na naman si strike 1, nagiging strike 4 and 1. Dahil yung Afghan, meron na naman sulat kung maari daw i-reconsider na yung mga Afghan dito daw sa Pilipinas ulit ipapadala. At kung ano na naman to, kalayo-layo naman natin sa Afghanistan. May mga malalaking base militar sa Omar, sa Qatar, kung saan-saan. Abay, bakit naman dadalhin na naman dito sa Pilipinas na hindi tayo magkaintindihan? Ang labo naman. Pagkatapos hindi naman mga convicted felons yan, ikukulong ba natin yan? Eh di, pag hindi kinulong, ano naman, paligoy-ligoy dito, galit na galit ang mga taga Mindanao at mapayapa sila ngayon, nananahimik, biglang magkakagulo pa sa ISIS sympathizer. At eto, nabubuhay muli sa awa ng Diyos, akala ko wala na. Thank you for your very clear na pahayag bilang pagtatanggol sa soberanya at integridad at dangal ng bansa na nagsasalita ka in spite of the fact that many times hindi po ito yung nagiging public policy ng inyong kapatid bilang Pangulo ng bansa, but bravely enough, you are standing for the country and the people even if you are Senator Amy Marcos. Thank you for that. Eric, kaya nga kung minsan sinasabihan ko yung kapatid ko, magtiisan na lang tayo kasi ito ang turo ng tatay ko. Kahit ano pang sabihin tungkol sa ama ko, ang totoo, ayaw niya ng ganyan. Pareho sila ni Presidente Duterte, Independent Philippine Policy for Foreign Relations. Senator Amy, yes, this is the rain, So I went to UP, Diliman. So there were so many lies I believed about your father. No? So we need to be educated about what your father would have said. Kunyari ganito nangyayari. Ano yung na-mention mo kasi yung foreign policy niya, di ba? Ano yung foreign policy ng tatay ninyo, si President Ferdinand Marcos Sr., at how does it compare with yours? Yes, Well, ako, sunod-sunuran ako doon sa polisiya ng tatay ko kasi parati niyang pinaglalaban yung soberanya natin. Unang-una, dyan sa American bases nga, di ba, nagkagulo. Ang laking bagay nung talagang sinasabi niya, paglalaban daw niya, na dapat bantilang Pilipino ang lilipad dyan kasi tayong nagme-may-ari. Tapos, pumayag after, napakatagal na panahon yan kasi that's daw, ano bang tawag doon? Yung parang embassy na it becomes sovereign territory of the occupying power. Sabi niya, hindi. As a matter of fact, I will charge rental just to show that the Philippine owns the property. So, naglagay pa siya ng rental para talagang ipakita na ang nagmamay-ari ay may bandila at yung binabayaran ng upa. Ayun. So, that was very clear-cut to me. And then later on, isa pa, naglagay pa siya ng provision na every 5 years we will renegotiate. Parang talagang rental, parang leasehold. Ayaw niya pumayag. Sabi niya, naku, ang baba-baba ng binabayaran nila, laki-laki ng pakinabang nila sa atin. Correct. At doon nag-umpisa talaga yung paninira ng Amerikano sa kanya. At higit sa lahat, nung nanalo siya, naging presidente na nga. Kasi siya yung chairman nung sa Senado, chairman na siya ng foreign policy. Nakikita na niya na yung mundo, hindi naman pwedeng bipolar forever. Kalaban lahat ng komunista, tapos puro pro-American. Natatawa nga ako noon kasi galit na galit yung mga Amerikano. Naalala ko, maliit pa akong bata. I think my dad, ilang bang taon kami, mga 9, 7 years old lang kami nung nanalo yung tatay ko. Ang lilit namin Yung tatay ko, pinakabatang presidente. Ang nangyari nun, di ba, ang init-init nung Vietnam War. Kasi 1965, 1966, puro Vietnam War ang pinag-uusapan. Ang organisasyon nun, yung SEATO, Southeast Asian Treaty Organization. Oo, Treaty Organization na ginawa ng Amerikano. Sabi niya, gawa tayo ng sarili natin. At doon nag-umpisa yung ASEAN. Sila ni Lee Kuan Yew, si Suharto, si Abdul Razak, yun. Ang mga nag-umpisa ng ASEAN. Sabi niya, dapat non-aligned tayo. Huwag tayong kakampi kasi kapitbahay natin ang Vietnam. Di eto na. Naningil na yung mga Amerikano. Sabi nila, nangako ka na magpapadala ka ng sundalo sa Vietnam. Ayan. Sabi niya, nagpadala naman ako. Pero ang pinadala niya, hindi yung may baril.
ang hawak ruler at saka pala. Kasi puro sa engineer. Pikon sila sa kanya. Sabi niya, intindihin na lang ninyo kami dahil ang Vietnam magiging kapitbahay, mananatiling kapitbahay namin habang buhay. Samantalang itong gerang to, hindi namin gera. Ayun. So, tutulong na lang kami. At yun nga, at that time, si General Tobias, nagpatayo ng mga school, mga tulay, at kung ano-ano pa. Klaro. Thank you. Very clear. Brother Franco, Yes. your take with Senator Amy, ma'am. Yes, Senator, napakaganda po nun. Pero gusto ko na rin pong, napakaganda. Nabigyan parang ang Duterte. No? Kaya nga that's why tuwan-tuwa ako kay Presidente Duterte, hindi lamang kaibigan, kundi talagang kaalyado at kapareho ang isipan natin na dapat ipaglaban ng soberanya ng Pilipinas. Sigit sa lahat, wala naman tayong kaaway, no? Bakit tayo makikisaw-saw sa gera ng iba? Claro. Yes. Tsaka Senator Amy, no, when si President Duterte sat as in office, no, isa sa unang ginawa niya, he said yes to the burial of your father at the libingan ng mga bayani. Nung panahon na yon, parang radicalized ako. Parang feeling ko ikamamatay ko pag nilibing ang akala ko magko-collapse ako. Pero nangyari, and then the next day I woke up and I told myself, oh, buhay pa naman ako. And that was when it started. I mean, honestly, because of President Duterte, my mind opened and my heart opened, and to listen to what he was saying, no, na tigilin na natin yan, huwag na tayong mag-away tungkol dyan. No? So, this was my journey with being deradicalized. It was because of President Duterte. Nakakatawa nga ang nangyari noon. Sa totoo lang, maraming gustong tumulong si Presidente Era, pero hindi niya nakayanan kasi sobra nga yung public outrage. At galit na galit sa kanya ang dilawan, lahat na galit sa kanya. Sabi ni Presidente Era, ako, lalalim lang ang hidwaan ng ating mamamayan, wag na. So, atras. Tapos trying hard na naman kami. Ang nangyari, nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, susunod ako sa batas. Kung ano yung batas, ang liwaliwanag sa batas, kung talagang naging sundalo, tapos naging Secretary of Defense, pagkatapos may medal. Kapag naging presidente, lahat yun pwede. Sabi niya, may 4 grounds. Di susunod ako, tapos ang nangyari pa noon, nagkaroon ng kaso. May nagkaso, hindi ko na maalala kung sino. Alam mong CPP yan? Oo, sila yan. Ever. Si Franz Castro. Sa awa ng Diyos, bonggang-bonggang talo sila. At Supreme Court na nagsalita, Senator Amy, Supreme Court na nagsalita. At lahat yon ay appointee ng mga you-know-who before President Duterte. Hindi naman natin kaalyado yun. Abay, nanalo. Nung nagkakaso, abala ako, sabi ko kay Presidente Duterte, naku, maiipit lang kayo, kauumpisa lang ninyo. Kasi 2016 pa lang yun Sabi ko kay Presidente, naku, Rodi, wag na natin ituloy, maiipit ka lang dyan. At malilintigan yung administrasyon mo, kaumpisa pa lang, may kaso na. Tapos sabi niya, hindi, maganda yan. Ipaglaban ninyo yung kaso, pero manalo kayo. Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, ako, mahirap yata manalo, hindi naman natin kaalyado yan. Ay, basta ipaglaban ninyo kasi 4 ang grounds mo dyan. Ang kailangan mo lang isang ground. Ayun. Nanalo nga. At naging maigi. Pati siya, sabi niya, wala naman akong gagawin, kundi execute the judgment, tapos in-enforce niya. Yun ang sinabi niya. And then people embraced it. Hindi nag-alasa ang taong bayan because they were given the other side of truth na dinistort sa matagal na panahon sa mga schools and universities about your father and about his government. And Senator Amy, ang grupo pala na nag-file ng kaso, naalala ko ay grupo ng CPP, Karma. Yung movement against... Kung sino man sila na may bad karma. Yun, nag-bad karma sa kanila grupo nila Pedeslim.